Sa isang maliit na baryo sa gitna ng mga kabundukan, naninirahan ang isang mahirap na magsasakang nagngangalang Kiko. Matagal na niyang pinag-aaralan ang kanyang mga tanim at sinusubukang palakihin ang kanyang ani, ngunit palaging nagkukulang ang kanyang mga pananim. Nagtitiis siya sa kakarampot na ani, umaasang darating din ang araw na magiging masagana ang kanyang bukirin. Isang tahimik na gabi, habang naglalakad si Kiko sa kanyang palayan upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga tanim, napansin niya ang kakaibang dami ng mga alitaptap na kumikislap sa dilim. Ang mga liwanag ng alitaptap ay tila nagbibigay buhay sa gabing iyon, nagbigay ng liwanag sa madilim na palayan. Nakakapagtaka, bulong ni Kiko sa sarili. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kadaming alitaptap dito. Napatigil siya at sinimulang obserbahan ang kanilang galaw. Ang mga alitaptap ay tila may sinasabi sa kanya. Sumilay ang isang malalim na pagtataka at pagkamangha sa kanyang puso. Habang tinitingnan niya ang mga ito, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkabighani habang sinusubukan niyang unawain ang kanilang mga kilos. Parang may kakaibang nangyayari, wika niya sa sarili. Ano kaya ang dahilan ng kanilang kakaibang galaw at liwanag? Habang nag-iisip, tila naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga alitaptap ay patuloy na nagkikislapan at nagliliparan sa paligid, tila may ipinapahiwatig. Naramdaman ni Kiko ang init ng kanilang mga liwanag na parang mga munting bituin na nagbibigay pag-asa sa kanya. Kung anuman kayo, salamat sa inyong pagdalaw, sambit niya habang nakatingala sa mga alitaptap. Sana'y dalhin ninyo ang swerte sa aking mga pananim. Habang siya'y nagmamasid, napansin niya na ang mga alitaptap ay tila may sinasabi sa kanya sa pamamagitan ng kanilang mga galaw at liwanag. Napagtanto niya na maaaring may mensahe ang kalikasan na nais iparating sa kanya. Marahil ito'y isang senyales mula sa kalikasan, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, umuwi si Kiko na may bagong pag-asa at pananabik sa kanyang puso. Alam niyang ang mga alitaptap na kanyang nakita ay hindi ordinaryo at maaaring may dala itong magandang balita para sa kanyang palayan. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay magbabago na dahil sa mga liwanag na iyon. Sa kanyang pagtulog, puno ng pag-asa ang kanyang isipan sa mga susunod na araw. Habang patuloy na inobserbahan ni Kiko ang mga alitaptap, isang gabing walang buwan, napansin niyang tila nagtipon ang mga ito sa isang bahagi ng kanyang palayan. Ang liwanag na nililikha nila ay mas maliwanag kaysa dati, at ang kanilang galaw ay tila may sinasabi. Lumapit siya upang mas mabuti pang makita ang kanilang ginagawa. Nakakapagtaka talaga, bulong ni Kiko sa sarili habang papalapit siya sa kinaroroonan ng mga alitaptap. Parang may nais silang ipahiwatig. Habang naglalakad siya, bigla na lang lumitaw ang isang maliit na nilalang mula sa gitna ng mga alitaptap. Ang nilalang na ito ay may pakpak na kumikislap tulad ng mga alitaptap at suot ang isang kakaibang kasuotan na parang gawa sa mga dahon at bulaklak. Ako si Marikit, wika ng maliit na nilalang. Isa akong diwata, at ang mga kasamahan ko ay nagbabalat kayo bilang mga alitaptap upang protektahan ang iyong mga pananim. Nagulat si Kiko sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at tenga. Diwata, hindi ba't kayo'y mga alamat lamang? Tanong ni Kiko na halatang nabigla. Alam ko na mahirap itong paniwalaan, sabi ni Marikit, na may magandang ngiti. Ngunit totoo kami, at narito kami upang tulungan ka. Nanatiling tahimik si Kiko habang iniisip ang kanyang narinig. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan at pangamba, ngunit nararamdaman niya rin ang isang kakaibang kasiyahan at pag-asa. Bakit ninyo ako tinutulungan? Isa lamang akong mahirap na magsasaka. Ano ang mapapala ninyo sa akin? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Matagal na naming binabantayan ang iyong mga pananim, sagot ni Marikit. Nakita namin ang iyong pagsusumikap. Kami ay narito upang magbigay gabay sa iyo at turuan ka ng mga natural na pamamaraan upang mapadami ang iyong ani. Naramdaman ni Kiko ang pag-asa na sumisibol sa kanyang puso. Paano ninyo ako matutulungan? Ano ang mga kailangan kong gawin? Tanong niya na puno ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa laban mo, Kiko, sabi ni Marikit. Kami ng mga kasamahan ko ay narito upang samahan ka sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang na gagawin mo, nandito kami upang magbigay ng gabay at suporta. Habang nakikinig si Kiko, naramdaman niya ang kaligayahan at pasasalamat sa kanyang puso. Maraming salamat Marikit, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang sundin ang inyong mga payo.
Patuloy kaming nandito para sa iyo Kiko, sabi ni Marikit. Bukas ng gabi, babalik kami upang ipagpatuloy ang aming pagtuturo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa kanyang pag-uwi, dala ni Kiko ang bagong pag-asa at pananaw sa buhay. Alam niyang ang gabing iyon ay simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay bilang isang magsasaka. Ang kanyang puso ay nagniningning kasabay ng mga alitaptap, nag-uumapaw sa pag-asa at pananampalataya sa kanyang mga bagong kaibigan na diwata. Kinabukasan, sa isang malamig na gabi, bumalik si Marikit kasama ang iba pang mga diwata. Muli silang nagtipon sa palayan ni Kiko, at sa liwanag ng mga alitaptap, nagsimula ang kanilang pagtuturo. Kiko, simula ni Marikit, ang kalikasan ay may sariling wika. Ang mga alitaptap na nakikita mo ay may mga senyales na ipinapadala sa pamamagitan ng kanilang mga galaw at liwanag. Tuturuan ka namin kung paano ito maintindihan. Parang mahirap yata, sabi ni Kiko habang nagkakamot ng ulo. Paano ko maiintindihan ang mga kilos at liwanag ng mga alitaptap? Ngumiti si Marikit at nagsimula ng kanyang paliwanag. Kapag mabilis ang paglipad ng mga alitaptap, ito'y tanda na may paparating na bagyo. Kung ang kanilang liwanag ay mas maliwanag kaysa karaniwan, nangangahulugang ang lupa ay masagana at handa ng tamnan. Pinatunayan ng isa sa mga diwata, si Lunti, ang sinabi ni Marikit. Tingnan mo ang mga alitaptap ngayon, Kiko, wika ni Lunti habang itinuro ang isang grupo ng alitaptap na lumilipad ng mabagal at mahina ang liwanag. Ibig sabihin nito, ang lupa ay kailangan ng pahinga at fertilizer. Habang nakikinig si Kiko, naramdaman niya ang kahalagahan ng bawat detalye. Paano ko malalaman kung anong fertilizer ang kailangan ng lupa? Tanong niya, puno ng pagkasabik. Nasa kalikasan din ang sagot, sabi ni Marikit. Kapag nakita mong mas maliwanag ang mga alitaptap sa bahagi ng iyong palayan, ibig sabihin ay angkop na ilagay roon ang mga organic fertilizer. Maaari kang gumamit ng compost mula sa mga natirang gulay at prutas. Nagsimulang magtaka si Kiko, paano ko malalaman kung sapat na ang tubig sa aking mga tanim? Tinuro ni Marikit ang mga alitaptap na lumilipad ng pababa at pataas. Kapag ang mga alitaptap ay lumilipad ng ganito, ibig sabihin ay sapat na ang tubig sa lupa. Pero kung mas madalas silang nakikitang lumilipad ng diretso at mas mababa, nangangahulugang kailangan pa ng tubig. Habang patuloy silang nag-uusap, unti-unting nauunawaan ni Kiko ang bawat senyales. Napakaraming dapat tandaan, sabi niya habang nakangiti. Ngunit nararamdaman ko na kayang-kaya ko itong gawin sa tulong ninyo. Oo Kiko, sabi ni Marikit. Hindi ka nag-iisa. Kami ay narito upang gabayan ka. Ang kalikasan ay laging nariyan upang magbigay ng mga senyales at tulong, kailangan mo lamang itong pag-aralan at unawain. Sa bawat bagong kaalaman na natutunan ni Kiko, naramdaman niya ang mas malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga diwata. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit ang gabay ng mga diwata at ang kanyang determinasyon ay magdadala sa kanya sa tagumpay. Maraming salamat sa inyo, wika ni Kiko na puno ng pasasalamat. Ang inyong mga itinuturo ay hindi lamang magpapalago sa aking ani kundi magbibigay rin ng bagong pag-asa sa aking buhay. Ang kalikasan ay isang malaking guro, sabi ni Marikit. At ngayon, isa ka na sa mga natututo mula dito. Patuloy kaming nandito upang samahan ka sa iyong paglalakbay. Sa gabing iyon, natutunan ni Kiko ang wika ng kalikasan sa pamamagitan ng mga alitaptap. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik at inspirasyon, handang harapin ang mga bagong hamon sa kanyang pagsasaka. Ang liwanag ng mga alitaptap ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at pag-asa para sa masaganang hinaharap. Sa sumunod na mga araw, masigasig na bumalik si Kiko sa palayan tuwing gabi upang matuto mula sa mga diwata. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng kanyang pagkatuto at ang dami ng bagong kaalaman na kanyang natatamo. Isang gabi, muli niyang nakatagpo si Marikit at ang iba pang mga diwata sa kanilang paboritong lugar sa palayan. Kiko, simula ni Marikit, ngayon ay ituturo namin sa iyo ang agham ng natural na pagsasaka. Ito ang mga pamamaraan na makakatulong sa iyo upang mapanatiling masigla at masagana ang iyong mga pananim. Napaka-interesante nito, tugon ni Kiko na puno ng pananabik. Ano-ano ang mga kailangan kong gawin? Una, sabi ni Marikit, ay ang paggawa ng sariling fertilizer mula sa mga organic materials. Ang compost ay isang mahalagang bahagi ng natural na pagsasaka. Maaari kang gumamit ng mga natirang gulay, prutas, at iba pang mga organic materials gaya ng dumi ng hayop upang makagawa nito.
Sumingit si Lunti, isa sa mga diwata, na eksperto sa composting. Kiko, tingnan mo ito, wika niya habang inilalabas ang isang maliit na basket na puno ng compost. Ang tamang halo ng mga tuyo at basang materyales ay mahalaga upang makagawa ng mahusay na fertilizer. Huwag kalimutan na haluin ito araw-araw upang mapabilis ang pagkabulok. Habang nakikinig si Kiko, naramdaman niya ang kasiyahan at pagkamangha. Hindi ko akalain na napakaraming bagay na maaaring gamitin upang mapataba ang aking mga pananim. Napaka-praktikal ng mga teknik na ito, sabi niya habang tinitingnan ang compost. Ang composting ay isang paraan upang maibalik sa lupa ang mga sustansyang nawala, paliwanag ni Marikit. Bukod dito, mahalaga rin ang tamang crop rotation. Ito ang proseso ng pagpapalit-palit ng mga pananim sa iba't ibang bahagi ng lupa upang maiwasan ang pagkakasakit ng mga tanim at mapanatiling masigla ang lupa. Crop rotation, tanong ni Kiko na puno ng kuryosidad. Paano ito ginagawa? Tingnan mo ang iyong palayan, sabi ni Marikit. Huwag mong paulit-ulit na itanim ang parehong uri ng pananim sa parehong lugar taon-taon. Halimbawa, kung nagtanim ka ng mais ngayon, sa susunod magtanim ka naman ng munggo o sitaw sa parehong lugar. Ang mga legumes ay naglalagay ng nitrogen sa lupa, na mahalaga para sa mga susunod na tanim. Nag-isip si Kiko at napagtanto ang kahalagahan ng mga itinuro sa kanya. Ang ganitong paraan ay hindi lamang magpapalago ng aking ani kundi magpapatibay rin sa aking lupa, wika niya. Napakahalaga ng bawat detalye. Natuwa kami na nauunawaan mo Kiko, sabi ni Marikit na may ngiti. Ang natural na pagsasaka ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim. Ito ay isang buong sistema na nangangailangan ng malasakit at pangunawa sa kalikasan. Maraming salamat sa inyo, tugon ni Kiko. Ang inyong mga turo ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at pananaw sa aking pagsasaka. Sisikapin kong maisabuhay ang lahat ng inyong itinuro. Patuloy kaming nandito para sa iyo Kiko, sabi ni Marikit. Ang kalikasan ay laging nariyan upang gabayan ka. Makinig ka lamang at magmasid, at matututo ka ng higit pa sa iyong inaasahan. Sa gabing iyon, umuwi si Kiko na puno ng inspirasyon at determinasyon. Sinimulan niyang ipatupad ang mga natutunan mula sa mga diwata. Nagsimula siyang gumawa ng compost at masigasig na nagplano ng tamang crop rotation sa kanyang palayan. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang pagbabago at pag-unlad ng kanyang mga pananim. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Alam niyang sa tulong ng mga diwata at ng kanyang bagong kaalaman, magkakaroon siya ng masaganang ani at mas masiglang bukid. Ang bawat gabing kasama ang mga alitaptap ay nagbigay sa kanya ng liwanag at inspirasyon, na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting napansin ni Kiko ang malaking pagbabago sa kanyang mga tanim. Ang kanyang mga pananim ay lumago ng mas malusog at namunga ng mas masagana kumpara sa dati. Hindi na siya nag-aalala sa pag-aani sapagkat alam niyang may mga diwata na gumagabay at kaagapay niya. Ang mga teknik sa natural na pagsasaka na itinuro sa kanya ng mga diwata ay nagbigay ng bunga. Isang araw, habang tinitingnan ni Kiko ang kanyang mga palayan, hindi niya mapigilan ang kanyang kasiyahan. Hindi ko akalain na magagawa ko ito, bulong niya sa sarili. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ng mga diwata. Habang naglalakad siya sa kanyang bukid, muli niyang nakita si Marikit na nakatayo sa tabi ng isang puno, pinagmamasdan din ang kasaganaan ng mga pananim. Magandang araw Marikit, bati ni Kiko na puno ng saya. Tingnan mo ang aking mga pananim. Hindi ko makakamit ang ganitong kasaganaan kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Marikit at lumapit kay Kiko. Magandang araw din Kiko, masaya kaming makita ang bunga ng iyong pagsusumikap. Ang iyong dedikasyon at pagsunod sa aming mga payo ang nagbigay daan sa tagumpay na ito. Talaga, sabi ni Kiko na may halong pasasalamat at pagkamangha. Ang mga teknik na itinuro ninyo ay napakalaking tulong. Ang paggawa ng compost at crop rotation ay talagang nagpatibay sa aking lupa at nagpabuti sa aking ani. Ang kalikasan ay tunay na makapangyarihan, sagot ni Marikit. Kapag nirerespeto at nauunawaan ito, nagbibigay ito ng masaganang biyaya. At ikaw Kiko, ay natutong makinig at makiisa sa kalikasan. Salamat talaga Marikit, tugon ni Kiko na may malalim na damdamin. Ang inyong mga turo ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw at pag-asa. Ngayon, hindi na ako natatakot sa mga hamon ng pagsasaka. Mahalaga ring tandaan, dagdag ni Marikit, na ang tagumpay mo ay hindi lamang sa pisikal na aspeto ng pagsasaka.
ang iyong koneksyon sa kalikasan, at ang malasakit na inilagay mo sa bawat hakbang, ang tunay na nagpapaunlad ng iyong bukid. Nag-isip si Kiko at napagtanto ang lalim ng mga salitang iyon. Tama ka Marikit, ang pag-unawa at pagmamahal sa kalikasan ay nagbibigay ng mas malalim na kasiyahan kaysa sa simpleng ani. At nararamdaman kong mas malapit na ako sa lupa at sa mga elemento nito. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtrabaho si Kiko sa kanyang bukid na may bagong sigla at inspirasyon. Hindi lamang ang kanyang mga pananimang lumago, kundi pati na rin ang kanyang pananaw sa buhay at ang kanyang relasyon sa kalikasan. Ang mga diwata, sa kanilang patuloy na paggabay, ay naging hindi lamang mga tagapagturo kundi mga kaibigan na rin. Isang gabi, habang nagpapahinga si Kiko sa ilalim ng maliwanag na buwan, muli niyang nakita ang mga alitaptap na nagliliparan sa paligid. Sumilay ang ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang kanilang liwanag. Maraming salamat mga kaibigan, wika niya. Hindi ko makakamit ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyong tulong. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang sa kanya. Ito ay bunga ng kanyang pagtutulungan sa mga diwata at sa kalikasan. Ang bawat ani ay nagdadala ng pag-asa at inspirasyon hindi lamang sa kanya kundi sa buong komunidad. Patuloy na lumago ang bukid ni Kiko, at ang kanyang kasaganaan ay naging inspirasyon sa mga kapitbahay. Nagsimula rin silang magtanong at matuto mula kay Kiko, at sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang baryo ay naging mas masagana at masigla. Ang bawat gabi ay nagliliwanag ng mga alitaptap, na nagsisilbing paalala ng pagkakaibigan at pagtutulungan ni Kiko at ng mga diwata. Sa bawat ani, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Alam niyang ang kanyang mga kaibigan na diwata ay laging nariyan upang gabayan siya. Ang kanilang samahan ay nagbigay daan sa isang masaganang pamumuhay para sa lahat, na nagliliwanag ng pag-asa sa bawat sulok ng kanilang baryo. Dumating ang panahon ng tagtuyot, isang hamon na hindi maiiwasan sa buhay ng isang magsasaka. Ang matinding init ng araw at kakulangan ng ulan ay nagdulot ng pangamba kay Kiko. Habang naglalakad siya sa kanyang palayan, nakita niya ang mga pananim na unti-unting natutuyo at nawawalan ng sigla. Napakahirap ng ganitong panahon, bulong ni Kiko sa sarili. Paano ko malalampasan ang tagtuyot na ito? Sa gabi, habang nag-iisip si Kiko sa ilalim ng maliwanag na buwan, lumitaw si Marikit kasama ang iba pang mga diwata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng malasakit at determinasyon. Kiko, simula ni Marikit, alam namin na ang panahon ng tagtuyot ay isang malaking hamon. Ngunit hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Narito kami upang tulungan ka. Napakahirap talaga Marikit, sagot ni Kiko na may halong pag-aalala. Paano ko mabibigyan ng sapat na tubig ang aking mga tanim? Natatakot akong mawala ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngumiti si Marikit at lumapit kay Kiko. May mga halaman na kayang mabuhay kahit sa limitadong tubig. Ituturo namin sa iyo kung paano magtanim ng mga drought-resistant crops. Talaga, tanong ni Kiko na may bahagyang pag-asa. Ano ang mga halamang iyon? Paano ko sila mapapalaki? Sumingit si Lunti, isa sa mga diwata, na may dalang isang maliit na basket na puno ng mga binhi. Kiko, ito ang mga binhi ng sorghum at millet. Ang mga halaman na ito ay kayang mabuhay kahit sa kaunting tubig. Itanim natin ito sa mga bahagi ng iyong palayan na pinakakaunti ang tubig. Habang nakikinig si Kiko, naramdaman niya ang bahagyang pag-asa na bumabalik sa kanyang puso. Salamat sa inyo. Napakahalaga ng inyong tulong. Paano ko ito sisimulan? Sinimulan ni Marikit ang pagtuturo kay Kiko. Una, kailangan mong tiyaking malalim ang pagkakatanim ng mga binhi upang mas maabot nila ang natitirang tubig sa lupa. Bukod dito, maaari kang maglagay ng mulch upang mapanatili ang moisture sa lupa. Habang tinutulungan ni Marikit si Kiko sa pagtatanim, hindi mapigilan ni Kiko ang pagkamangha sa kaalaman ng mga diwata. Ang mga teknik na ito ay bago sa akin, sabi niya. Ngunit ramdam ko ang kanilang kahalagahan. Ang pagtitiyaga at tamang kaalaman ang magdadala sa iyo sa tagumpay, sabi ni Marikit na may ngiti. At lagi mong tandaan, narito kami upang gabayan ka. Lumipas ang mga araw, masigasig na sinunod ni Kiko ang mga payo ng mga diwata. Sinimulan niyang itanim ang mga drought-resistant crops at ginamit ang mga teknik upang mapanatili ang moisture sa lupa. Bagamat mahirap ang bawat araw, naramdaman niya ang patuloy na suporta ng mga diwata. Isang gabi, habang nagpapahinga si Kiko, muli niyang nakita si Marikit na nagmamasid sa mga bagong tanim.
Paano ang kalagayan ng mga tanim Marikit? Tanong ni Kiko na puno ng pag-asa. Maganda ang kanilang kalagayan, sagot ni Marikit. Makikita mo na kahit sa gitna ng tagtuyot, ang mga halaman ay kayang mabuhay at magbigay ng ani. Ang iyong pagtitiyaga at determinasyon ang nagdala sa atin sa tagumpay na ito. Maraming salamat sa inyo, tugon ni Kiko na may taos-pusong pasasalamat. Hindi ko ito makakamit kung wala ang inyong gabay at tulong. Nandito kami upang samahan ka sa bawat hakbang, sabi ni Marikit. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang matuto at magtagumpay. Sa gabing iyon, natutunan ni Kiko ang kahalagahan ng pagtitiyaga at tamang kaalaman. Ang tagtuyot na nagdala ng takot at pangamba ay naging isang pagkakataon upang mas mapalapit siya sa kalikasan at sa kanyang mga kaibigan na diwata. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, naramdaman niya ang lakas at determinasyon na dulot ng kanilang samahan. Lumipas ang mga buwan, at nakita ni Kiko ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Ang mga drought-resistant crops ay lumago at nagbigay ng masaganang ani. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan at pasasalamat. Alam niyang nalampasan niya ang matinding pagsubok dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Sa bawat gabi, habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na nagliliwanag sa paligid, naramdaman ni Kiko ang lalim ng kanilang samahan. Ang bawat liwanag ay nagsisilbing paalala ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan, na nagbigay daan sa isang masaganang hinaharap para sa kanya at sa buong komunidad. Ang tagumpay ni Kiko sa kanyang mga tanim ay hindi nakaligtas sa mata ng kanyang mga kapitbahay. Sa paglipas ng mga buwan, napansin nila ang pagbabago sa ani ni Kiko, mga tanim na mas malusog, mas marami, at mas masagana kaysa dati. Unti-unti, nagsimulang magtanong ang mga kapitbahay tungkol sa kanyang sekreto. Isang umaga, habang naglilinis si Kiko ng kanyang mga gamit sa bukid, lumapit si Mang Pedro, isa sa kanyang mga kapitbahay. Kiko, ano ang sekreto mo? Paano mo nagawang maging ganito kasagana ang iyong ani? Tanong ni Mang Pedro na puno ng pagkamangha. Ngumiti si Kiko at nagpasya siyang ibahagi ang kanyang natutunan, ngunit inilihim niya ang tungkol sa mga diwata. Mang Pedro, ang totoo niyan, natutunan ko ang ilang mga natural na pamamaraan sa pagsasaka. Gusto ko rin itong ibahagi sa inyo para lahat tayo ay umunlad. Paano mo ito natutunan? Tanong ni Aling Rosa, isa pang kapitbahay na nakiusyoso. Parang milagro ang nangyari sa iyong bukid. Tamang pagmamasid at pag-aaral, sagot ni Kiko na may ngiti. Una, natutunan kong gumawa ng compost mula sa mga organic materials. Ang tamang halo ng mga tuyo at basang materyales ay mahalaga upang makagawa ng mahusay na fertilizer. Haluin ito araw-araw upang mapabilis ang pagkabulok. Compost, tanong ni Mang Pedro na halatang naguguluhan. Ano ba ang mga materyales na kailangan? Mga natirang gulay, prutas, dahon, at iba pang organic materials tulad ng dumi ng hayop, paliwanag ni Kiko. Ilalagay ito sa isang lugar na may sapat na hangin at araw, at araw-araw nahahaluan upang mapabilis ang proseso ng pagkabulok. Nakangiti si Aling Rosa habang iniisip ang mga posibilidad. Napakaganda ng ideyang iyon, Kiko. Ano pa ang mga natutunan mo? Natutunan ko rin ang tamang crop rotation, sagot ni Kiko. Huwag pa ulit-ulit na itanim ang parehong uri ng pananim sa parehong lugar taon-taon. Halimbawa, kung nagtanim ka ng mais ngayon, sa susunod naman ay magtanim ka ng munggo o sitaw sa parehong lugar. Ang mga legumes ay naglalagay ng nitrogen sa lupa, na mahalaga para sa mga susunod na tanim. Habang patuloy na nakikinig ang mga kapitbahay, naramdaman ni Kiko ang kanilang interes at determinasyon na matuto. Maaari ko kayong turuan ng mga hakbang na ito, sabi niya. Halina't magtipon tayo bukas sa aking bukid at ipapakita ko sa inyo ang lahat ng aking natutunan. Kinabukasan, nagtipon ang buong komunidad sa bukid ni Kiko. Isa-isa niyang ipinaliwanag at ipinakita ang proseso ng paggawa ng compost at ang tamang crop rotation. Ang kanyang mga kapitbahay ay masigasig na nakinig at nagtanong tungkol sa mga detalye. Napakahalaga ng mga teknik na ito, sabi ni Mang Pedro na puno ng pag-asa. Kiko, salamat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Sa tingin ko, malaki ang maitutulong nito sa aming mga bukid. Oo nga, sagot ni Aling Rosa. Salamat, Kiko. Hindi lamang ang iyong ani ang magiging masagana, kundi pati na rin ang buong baryo. Nais kong tayong lahat ay magtagumpay, tugon ni Kiko na puno ng kasiyahan. Kung magkakasama tayo at magtutulungan, siguradong magiging masagana ang ating mga ani at wala nang magugutom sa ating baryo.
Sa mga sumunod na linggo, nakita ni Kiko ang pagbabago sa kanyang baryo. Ang bawat magsasaka ay nagsimulang gumamit ng mga natural na pamamaraan ng pagsasaka. Ang kanilang mga bukid ay naging mas masagana at mas malusog. Ang kanilang baryo ay unti-unting naging masagana, at ang mga dating nagugutom ay nagkaroon ng sapat na pagkain. Isang gabi, habang nagmumuni-muni si Kiko sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang presensya ng mga diwata. Lumitaw si Marikit kasama ang iba pang mga diwata, nagmamasid at nakangiti. Kiko, nakita namin ang iyong ginawa, sabi ni Marikit. Masaya kaming makita ang pagbabago sa iyong komunidad. Ang iyong pagtuturo at malasakit ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Maraming salamat sa inyong lahat, tugon ni Kiko na may luha ng kasiyahan. Hindi ko ito magagawa kung wala ang inyong gabay at tulong. Ang inyong mga turo ay nagbigay ng bagong buhay hindi lamang sa aking bukid kundi pati na rin sa buong baryo. Ang iyong puso at determinasyon ang nagdala sa atin dito, sabi ni Marikit. Patuloy kaming nandito upang suportahan ka. Ang kalikasan ay laging nariyan upang magbigay ng gabay at tulong. Makinig ka lamang at magmasid, at matututo ka ng higit pa sa iyong inaasahan. Sa gabing iyon, natulog si Kiko na may pusong mayroong kasiyahan at pasasalamat. Alam niyang ang kanilang komunidad ay nagtagumpay dahil sa pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang liwanag ng mga alitaptap ay patuloy na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanya at sa buong baryo. Ang kanilang samahan ay nagpatibay sa kanila, at alam nilang sa bawat hamon, sila ay magtatagumpay. Sa unang pagkakataon, ang buong baryo ay nagdiwang ng isang masaganang ani. Ang mga kabahayan ay puno ng sigla at saya habang ang mga magsasaka ay naghahanda para sa isang malaking pagdiriwang. Ang kanilang mga ani ay masagana at malusog, bunga ng mga natural na pamamaraan ng pagsasaka na natutunan nila mula kay Kiko. Nagtayo ang mga taga-baryo ng isang malaking tent sa gitna ng plaza, pinalamutian ng mga makukulay na banderitas at mga ilaw. Ang mga mesa ay puno ng sari-saring pagkain na inihanda mula sa kanilang mga ani, mais, gulay, prutas, at iba't ibang lutong bahay. Ang mga tao ay masaya, puno ng tawanan at nagkakantahan. Ang saya-saya ng lahat, sabi ni Mang Pedro habang naglalakad kasama si Kiko. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito kasagana ang ating ani. Tama ka Mang Pedro, sagot ni Kiko na may ngiti. Ito ay dahil sa pagtutulungan natin at sa pagsunod sa mga natural na pamamaraan ng pagsasaka. Napakagaling mo Kiko, sabi ni Aling Rosa. Ang iyong kaalaman at pagtuturo ay nagbigay sa amin ng pag-asa at tagumpay. Salamat sa inyo, tugon ni Kiko. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi lamang dahil sa akin. Ito ay dahil sa ating lahat na nagtrabaho at nagtiwala sa isa't isa. Habang patuloy ang pagdiriwang, ang mga mukha ng bawat isa ay puno ng kasiyahan at pasasalamat. Hindi nila alam na sa di kalayuan, lihim na nanunood ang mga diwata, tuwang-tuwa sa bunga ng kanilang pagtutulungan. Lunti, tingnan mo sila, sabi ni Marikit habang pinagmamasdan ang mga tao. Ang kanilang kasiyahan ay nagmula sa ating pagtutulungan at sa kanilang pag-unawa sa kalikasan. Masaya akong makita ang kanilang tagumpay, sagot ni Lunti. Ang ating mga turo ay nagbigay sa kanila ng bagong buhay at pag-asa. Si Kiko ay naging isang mahusay na guro, sabi ni Marikit. Ang kanyang malasakit at determinasyon ang nagdala sa kanila sa tagumpay na ito. Habang patuloy ang pagdiriwang, lumapit si Kiko sa isang sulok at nagmuni-muni. Napansin niyang tila may mga anino sa gilid ng plaza. Marikit, Lunti, nandyan ba kayo? Bulong niya. Lumapit si Marikit at Lunti, na may ngiti sa kanilang mga mukha. Oo Kiko, sabi ni Marikit. Nandito kami upang magdiwang kasama ninyo. Maraming salamat sa inyo, sabi ni Kiko na puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Ang iyong puso at determinasyon ang tunay na nagdala sa inyo sa tagumpay na ito, sabi ni Marikit. Ang bawat hakbang na ginawa mo ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa lahat. Sa gabing iyon, ang pagdiriwang ay nagpatuloy. Ang buong baryo ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat sa isa't isa at sa kalikasan. Ang bawat liwanag ng alitaptap ay nagsilbing paalala ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan. Habang nagtatapos ang pagdiriwang, nagpasalamat si Kiko sa mga diwata. Maraming salamat sa inyong lahat, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan ng sapat. Ang iyong tagumpay ay sapat na, sabi ni Marikit. Patuloy kaming nandito upang suportahan ka.
Ang kalikasan ay laging nariyan upang magbigay ng gabay at tulong. Sa gabing iyon, natulog si Kiko na may pusong puno ng kasiyahan at pasasalamat. Alam niyang ang kanilang komunidad ay nagtagumpay dahil sa pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang liwanag ng mga alitaptap ay patuloy na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanya at sa buong baryo. Ang kanilang samahan ay nagpatibay sa kanila, at alam nilang sa bawat hamon, sila ay magtatagumpay. Isang araw, dumating ang ilang mga negosyanteng taga Maynila sa baryo ni Kiko. Sila ay nagdala ng mga makabagong kagamitan at kemikal para sa pagsasaka. Ang kanilang mga sasakyan ay puno ng mga traktora, pesticides, at iba pang mga makabagong teknolohiya na nagsasabing makakatulong daw sa pagpapabilis at pagpaparami ng ani. Nagtipon ang mga magsasaka sa plaza upang pakinggan ang mga alok ng mga negosyante. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at kuryosidad habang tinitingnan ang mga bagong kagamitan. Magandang araw sa inyo, simula ng isa sa mga negosyante. Kami ay narito upang ipakita sa inyo ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Sa pamamagitan ng aming mga kagamitan at kemikal, mas mapapabilis at mapaparami ninyo ang inyong ani. Napakaganda niyan, sabi ni Mang Pedro na tila nabighani. Ano ang mga kailangan naming gawin? Simple lang, sagot ng negosyante. Gagamitin ninyo ang aming mga traktora upang mapabilis ang pagtatanim at pag-aani. Ang aming mga pesticides naman ay makakatulong upang mapuksa ang mga peste at mapanatiling malusog ang inyong mga pananim. Habang nakikinig si Kiko, naramdaman niya ang pangamba sa kanyang puso. Alam niyang ang mga kemikal at makabagong teknolohiya ay masama ang epekto sa kalikasan. Kailangan niyang mag-ingat at ipaalala sa komunidad ang kahalagahan ng natural na pamamaraan ng pagsasaka. Maaari ba akong magtanong? Sabi ni Kiko, itinaas ang kanyang kamay. Oo, ano iyon? Tugon ng negosyante. Ano ang magiging epekto ng mga kemikal na ito sa lupa at sa kalusugan ng mga magsasaka? Tanong ni Kiko na puno ng pag-aalala. Mayroon bang mga panganib na dapat naming malaman? Ang mga kemikal na ito ay ligtas kapag ginamit ng tama, sagot ng negosyante. Makakatulong ito upang mapanatili ang kalusugan ng mga pananim at masiguro ang mas mataas na ani. Nagkaroon ng katahimikan habang iniisip ng mga magsasaka ang kanilang narinig. Napansin ni Kiko na tila nahuhumaling ang ilan sa kanila sa mga makabagong teknolohiya. Kailangan niyang kumilos bago pa maging huli ang lahat. Mga kaibigan, simula ni Kiko na puno ng determinasyon. Alam natin na ang mga makabagong teknolohiya at kemikal ay maaaring magbigay ng mabilis na resulta. Ngunit kailangan din nating isipin ang pangmatagalang epekto nito sa ating kalikasan at kalusugan. May punto ka, Kiko, sabi ni Aling Rosa. Ngunit paano tayo makakatiyak na magiging sapat ang ating ani kung hindi natin susubukan ang mga bagong pamamaraan? Ang natural na pamamaraan ng pagsasaka ay napatunayan na nating epektibo, tugon ni Kiko. Hindi lamang nito pinapanatili ang kalusugan ng lupa kundi pati na rin ang ating kalusugan. Ang ating baryo ay naging masagana dahil sa mga natural na pamamaraan. Bakit natin ito papalitan ng mga bagay na maaaring magdulot ng kapahamakan? Nagkaroon ng mahabang pag-uusap ang mga magsasaka. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Alam nilang ang desisyon nila ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang kinabukasan. May punto si Kiko, sabi ni Mang Pedro na napaisip. Nakikita natin ang magandang bunga ng natural na pamamaraan. Baka nga tama siya na manatili tayo sa natural na pagsasaka. Hindi natin kailangan ang mga kemikal upang maparami ang ating ani, dagdag ni Kiko. May mga natural na solusyon at pamamaraan na makakatulong sa atin nang walang masamang epekto. Habang nag-uusap ang mga magsasaka, lihim na nanunood ang mga diwata, nagmamasid sa kanilang desisyon. Alam nilang ang pagpili ng komunidad ay magbibigay daan sa kanilang kaligtasan at kasaganaan. Sa huli, nagkaisa ang komunidad na ipagpatuloy ang natural na pamamaraan ng pagsasaka. Tumanggi sila sa alok ng mga negosyante at nagpasya silang manatili sa mga teknik na napatunayan nilang epektibo at ligtas. Salamat sa inyong mga alok, sabi ni Mang Pedro sa mga negosyante. Ngunit pinipili naming ipagpatuloy ang aming mga natural na pamamaraan. Napatunayan na namin ang kanilang bisa at nais naming panatilihin ang kalusugan ng aming kalikasan. Umalis ang mga dayuhan na may halong pagkamangha at paggalang sa desisyon ng komunidad. Ang mga magsasaka naman ay nagpatuloy sa kanilang natural na pagsasaka, mas determinado kaysa dati. Isang gabi, habang nagmumuni-muni si Kiko sa ilalim ng mga bituin,
muli niyang nakita si Marikit at ang iba pang mga diwata. Marikit, Lunti, nandyan ba kayo? Tanong ni Kiko. Lumapit si Marikit at Lunti na may ngiti sa kanilang mga mukha. Oo Kiko, sabi ni Marikit. Nakita namin ang iyong determinasyon at pagmamahal sa kalikasan. Masaya kaming makita ang inyong desisyon na manatili sa natural na pamamaraan. Salamat sa inyong gabay at tulong, tugon ni Kiko. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit naniniwala ako na ito ang tamang desisyon para sa aming lahat. Ang iyong dedikasyon at malasakit sa kalikasan ang tunay na nagbibigay daan sa inyong tagumpay, sabi ni Marikit. Patuloy kaming nandito upang suportahan ka. Ang kalikasan ay laging nariyan upang magbigay ng gabay at tulong. Sa gabing iyon, natulog si Kiko na may pusong mayroong kasiyahan at pasasalamat. Alam niyang ang kanilang komunidad ay nagtagumpay dahil sa pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang liwanag ng mga alitaptap ay patuloy na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanya at sa buong baryo. Ang kanilang samahan ay nagpatibay sa kanila, at alam nilang sa bawat hamon, sila ay magtatagumpay. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni Kiko at ng kanyang tagumpay sa natural na pagsasaka ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang baryo kundi pati na rin sa buong rehiyon. Ang kanyang dedikasyon at malasakit sa kalikasan ay nagsilbing huwaran sa marami. Ang mga liwanag ng alitaptap, na nagsilbing gabay sa kanya, ay patuloy na nagbigay ng liwanag at pag-asa sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang naglalakad si Kiko sa kanyang palayan, napansin niyang mas maraming alitaptap ang nagkikislapan sa paligid. Lumapit si Marikit kasama ang iba pang mga diwata. Kiko, simula ni Marikit, ang iyong kwento ay umabot na sa iba't ibang lugar. Maraming mga magsasaka ang sumusunod sa iyong mga yapak at natututo mula sa iyong karanasan. Napakaganda ng balitang iyan, sagot ni Kiko na may ngiti. Hindi ko akalain na ang aking munting kwento ay magkakaroon ng ganitong kalaking epekto. Ang iyong tagumpay ay patunay na ang malasakit sa kalikasan at pagtutulungan ay nagdadala ng tunay na kasaganaan, sabi ni Marikit. Maraming mga baryo ang sumusunod sa iyong mga teknik at nagiging masagana ang kanilang ani. Habang nag-uusap sila, dumating si Mang Pedro at Aling Rosa. Kiko, balita namin ay marami ng baryo ang sumusunod sa mga pamamaraan mo, sabi ni Mang Pedro na puno ng pagkamangha. Ikaw ay tunay na naging inspirasyon sa lahat. Tama ka Mang Pedro, tugon ni Kiko. Ngunit ang lahat ng ito ay dahil sa pagtutulungan natin. Naaalala ko pa noong una tayong natutong gumawa ng compost at mag-rotate ng mga pananim, sabi ni Aling Rosa. Ngayon, hindi na natin kailangan ng mga kemikal at makabagong teknolohiya. Ang kalikasan na mismo ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Kiko ang mga batang naglalaro sa paligid, tinuturuan ng kanilang mga magulang ng tamang pamamaraan ng pagsasaka. Ang ating mga susunod na henerasyon ay natututo rin, sabi ni Kiko na may halong saya at pag-asa. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating tagumpay, ang may bahagi sa mga susunod na henerasyon ang mga kaalaman at kasanayan. Ang mga bata ay magiging tagapagmana ng ating mga aral, sabi ni Marikit. At sa kanilang mga kamay, patuloy na mamamayani ang ating mga prinsipyo sa natural na pagsasaka. Isang araw, dumating ang ilang mga kinatawan mula sa ibang baryo upang personal na makilala si Kiko. Kiko, kami ay narito upang magpasalamat sa iyo, sabi ng isa sa mga kinatawan. Ang iyong kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa amin. Ang aming mga ani ay naging masagana rin dahil sa pagbabahagi mo ng iyong kaalaman. Maraming salamat sa inyong mga salita, tugon ni Kiko na may pagpapakumbaba. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa ating lahat na nagkakaisa at nagtutulungan. Ang kalikasan ng ating guro at gabay. Habang patuloy ang pag-uusap, naramdaman ni Kiko ang lalim ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan. Ang mga diwata ay hindi lamang naging gabay kundi sila ay mga kaibigan at kapamilya na rin. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Kiko ang mga alitaptap na nagliliwanag sa paligid, naramdaman niya ang tunay na kasiyahan at kapayapaan. Alam niyang ang kanilang komunidad ay nagtagumpay dahil sa pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang liwanag ng mga alitaptap ay patuloy na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanya at sa buong baryo. Ang kanilang samahan ay nagpatibay sa kanila, at alam niyang sa bawat hamon, sila ay magtatagumpay. At sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga kumikislap na alitaptap, natapos ang kwento ni Kiko, isang kwento ng pagsusumikap, pagmamahal sa kalikasan, at walang hanggang pag-asa.